Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Happy Sunday everyone. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hindi na natin patatagalin kasi ngayon yung araw na pinakahihintay ng lahat. Oo, excited na ba kayo? Kasi yung iba excited na. Lalong-lalo na yung mga Gen Z, no? Pero sabi ko nga sa inyo, titimbangin nyo ang sitwasyon dahil merong mga grupo na iba ang pinaglalaban. Merong mga ibang grupo na tama ang pinaglalaban. At merong mga ibang grupo na hindi maganda ang pinaglalaban. Yan ang malalaman nyo mamaya. Pag halimbawa umaten kayo, doon kayo sa Liwasang Bonifacio. Tandaan nyo, Liwasang Bonifacio ha. Kasi doon yung tamang pinaglalaban. Pero bago natin simulan, ito. Kaya nagkaganto-ganto, nagkaganere. Dahil, sila lang naman, itong mga nababanggit na pangalan, si Bungit-ngit, si Kokak, si Balulong, si Kulangot, sila yung mga taong, galit na ang taong bayan. Maski ito matagal hindi nagpakita sa media. Nagpahiwatig. Sino? Si Hayer. Pero hindi natin alam kung saang grupo siya sasama. Baka mamaya doon siya sa mga black. Kaya siniwala lahat yan ni Manong Chabit. Diskaya. Diskaya nga ang kontraktor nila sa norte. Tapos, alam nyo, kaya ang sabi ni Senador Marcoleta, hindi Diskaya ang target. Duterte pa rin ang target nila. Ginawa lang nila segway. Kasi akala nila, yung 51 billion, maaatake nila. Hindi nila alam, nakalibro ng DPWH. Papahiya sila. Ngayon, kita nyo, sa Japan, pinagkaguluhan si BP Sara. Mantakin niya. Kakahiya yung mga bakulaw, pasok na natin to. At ang pinakahihintay ng lahat, ang pag-amin, pagsiwalat, pagbulgar ni Chavit Singson sa mga katiwalian sa Marcos administration. Muling sinariwa ni Jing Paras ang nagawa noon ni Chavit Singson. In year 2000, Chavit Singson accused Erap Estrada of graft and corruption. It created chaos to the entire nation and people banded together in people power to oust Erap Estrada through impeachment, which resulted to his eventually ouster through people power. Today at 2 p.m. at Club Filipino, the same Chavit Singson, now older and more matured, is going to speak and denounce the greatest corruption in the history of our country, perpetuated by Marcos Jr. Inallocated trillions of taxpayers' money by approving and signing the budget GAA for 2023, 2024, and 2025 in the amount of 1.2, and Marcos dispensed these trillion pesos funds to the DPWH only to be used to implement ghosts, substandard, and inferior flood control projects whereby the DPWH officials in connivance with congressmen, senators, and contractors collected payments and pocketed and plundered among themselves the hard-earned people's money. If not Marcos' laziness, incompetence, and negligence in signing the GAA, billions of taxpayers' money would have not gone to the pockets of crocodiles and the sufferings of many Filipinos who lost their money and property. Itong mga pag-uusap na to, alam niyo yung mga nabulgar na issue, sa Diskaya, sa mga kontraktor, Sarsuela lang yan. Kasi meron silang tinarget daw dyan di umano na kailangan mapatalsik. Totoo nga naman. Halos lahat ng mga naging issue, lahat ng mga lumabas na mga expose, nababack to you. Sipin nyo sinilip nila ang Diskaya, nag-expose ang Diskaya patungkol ngayon sa kanila. Ngayon lumalabas, ang Diskaya rin ang kontraktor ng Norte.
Ano ngayon to? Back to you. wala kayong maitatago sa taong bayan. Kasi kung sino ang gumawa, tiyak yun ang yun ang mga masisilip. Alam nga namang, oo, sinilip mo si Diskaya, ang pananagutin mo si Tatay Digong at mga Duterte. Kontraktor mo si Diskaya. Alam nga naman si Duterte ang panagutin nyo. Wow, may ganon. Pero pilit nilang ganon, inihahambing. Kasi meron silang mga palakad di umano. Meron silang alam mo, marami silang alipores eh. Lalo na yung nag-resign, napakaraming alipores. Meron lang dyan magsalita na, kita mo, nagsalita yung 51 billion na project. Diba? In-expose din ni Cabral. Nasa si Cabral? Nag-resign. Sino nagsalita noon sa isang committee? Di ba yung taga Manila na tahimik ngayon? Bakit ayaw nyo ngayon magngangaw-ngaw at wala na yung boss nyo? Wala tayong marinig sa kanila ngayon eh. Tahimik kayo dahil yung tao nasa kalye na. Ngayon kayo magngangaw-ngaw, sabihin nyo ngayon yung mga sentiment yun, no? Sigurado. Yung mga Gen Z. Mga Gen Z, yan yung inaasahan ng nakararami. Lalo na nagsalita si Sara Geronimo. Nagsalita si Chavit Singson. 'Di ba? Kayo ang pag-asa ng bayan. So wag lang kayo mapupunta sa maling grupo dahil sigurado yung pag-asa na yan baka mamaya hindi na pag-asa. 'Di ba? Marcos, hindi ang mag-asawang Diskaya ang target. Nako, ito na sinasabi natin. Sino nagsabi niyan? Balita yan eh. Hindi talaga sila ang target. Sino ang target? Senator Marcoleta. Pasok natin to. If-in-load ko yung idea na para sa ganun ay madali tayo at matulungan nyo yung Estado, particular ang Blue Ribbon Committee, na ma-resolve natin ito kaagad. Makapagpalabas tayo ng talagang mga mastermind dito. Ipinload ko yung idea ng Witness Protection Program. Yun naman kasi ay nandun sa batas na sinasabi sa lahat ng pagdinig ng legislatura, kapag nakita ang pangangailangan ng testimony at sa kagustuhan na rin naman ng testigo, siya ay pwedeng mag-apply ng witness protection. Okay. So kung muna sa batas, sabi ko sa kanila, dito kung sakasakaling mag-qualify kayo, pwede na hindi na kayo masailalim sa criminal prosecution. Siguro kako ang pinaka-mangyayari dyan ay yung civil aspect lang. Na pagdating ng araw, mari kayong magbayad o magsoli na lang sa pamahalaan. Yun ang pinload ko nung ako'y chairman. May kumagat doon itong mag-asawang Diskaya. Ngayon, lumabas ngayon, yung sinumpang salaysay. Na doon, yung binasa nila. Yung binasa nila, 17 members ng Congress ang nandoon. At 10 individual naman, yung iba private, yung iba naman ay kawani at opisyal ng DPWH. So yun ang nangyari. Kaya lang, dahil napalitan na nga ako, di ba? Hindi naman napirmahan nung pumalit na Senate President yung endorsement letter ko para nga makapag-apply siya na witness protection under the witness protection program. Nag-iba na nga yung leadership. Hanggang sa mapag-usapan nga na nagsalita ang ating SOJ na sinabi niya, hindi ko tatanggapin yung mga yan. Kasi kailangan magsoli ka muna. So nagkaroon ng konting problema doon at yun naman ang pinagbatayan ng bagong Senate President na akala mo, yun ang totoo. So kailangan i-point out ko na doon po sa pag-apply ng Witness Protection Program, wala kang kailangan isoli. Para mag-qualify. Kasi nag-a-apply ka pa lang. Yes po. Kung sakasakali, matapos ang kaso, halimbawa, na pinasimulan ng isang witness, state witness. Halimbawa, ito'y tumuloy-tuloy at talagang nagamit yung kanyang testimony, merong naparusahan, nakita natin yung mga malalaking isda at pagkatapos sinabi naman ng gobyerno, hindi ka naman makakaalpas naman sa pananagutan, meron ka rin namang civil liability. Nakwenta namin na meron kang pananagutan kasi yung imangang project mo, kulang-kulang, dinetermine namin, kinuwenta namin, ito yung soli mo sa gobyerno. Doon pa lang siya magsosoli. Kasi nagamit na natin siya eh. Hindi ka makapag-identify ng malalaking isda
kung wala yung testimony niya. Ayun. Walang gusto eh. Aha. Sa, Hindi ang pala katapat nun, yung hindi mo lang siya demandang kriminal. Hindi na siya kasama doon sa pagkakakulong. Pero yung pagsusoli, andun pa rin. Nandun pa rin yun. Yun. Kaya nga sinabi ko, later on, pag nag-establish na meron kang pagkukulang talaga, nung masuri, Opo. maring wala kang ghost project, ngunit yung 10 naman na ginawa mo, dispalinghado, babayaran mo ang gobyerno. Yun pala ang proseso. Yun pala ang Ang kaso, sinabi kasi ni Secretary Remulla, yung palang sa aplikasyon, magsoli ka na. Magsoli na. Wala pa nga, hindi pa nga nagsimula ang kaso na isosoli niya. Na sinusugan naman. Sino magdidetermine kung magkano isosoli? Na sinusugan naman po ng Senate President. Hindi niya sinusugan. Parang ginamit niyang dahilan. Yes. O mabuti na lang, nung muling magkausap, Oo. nandun naman siya, nagdispensa naman siya. Sige, ganito na lang gawin natin. Nandito na ako. Pwede ko ba silang makakausap na ngayon? Hanggang sila na yung nagkaintindihan na, o sige bukas, kayo mag-asawa, pumunta na sa Department of Justice para makaano kayo sa proseso. Ito na nga po yung Ito na yung nangyari. Oh. At yun, natanggap na nga at meron na silang witness protection. Ngayon, kasalukuyan, umaarangkada na ho yung ating kababayan. Live. Live ito. Live talaga, live ngayon eh. Naka-ready na. Ipakita ko muna, no? Pero bago yan, gusto ko kasing ibahagi ito sa inyo. Itong kay Ate Amy. Ito, controversial ito eh. Pasok. Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Sayang. Lisa Marcos. Hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman Agoy. Magandang araw po, Senator Amy Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino nariyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Dyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong 4 na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH, siya sa ating maigi. Ay, DPWH, yung mga resign on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ang turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate, nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang hulihin. Tama ba yun? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka-naiinis? Ano nga bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako, kabata-bata na, damay dito sa gulo. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Sayang. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Lisa Marcos, hindi ko naman kamag-anak yan, hindi ko naman ka-ano-ano. Narinig nyo, panood nyo. Hindi niya kaano-ano. Ito naman, bakit biglang natang nagparamdam, sir, boss, amo, manager? Galit na ang mga tao sa korupsyon. Natural. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III, kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi.
Ibig sabihin niyan, sir, huhulihin mo rin itong mga kurakot. Oo, kasi kasama mo, ako, kasama nyo, ako, laban sa korupsyon at kurakot. Kasama mo rin ba yung ilang batalyong mga kapulisan para hulihin ngayon yung mga kurakot? Nagtatanong lang ho. Huwag yung mamasamain. At ito nagtatanong lang din kami, ano ba yung ginawa sa'yo ng amo mo? Parang bigla naman atang nanlamig. Nakwento pa nila na siniba ka raw dahil hindi ka raw sumusunod. Ngayon mo pakita, boss, amo manager. Patunayan mo na traitor talaga sila. Ngayon, pwede mo naman gawin yan eh. Kung halimbawa na inis ka, pulis ka pa rin sir, general ka pa rin at 4-star ka pa rin. Hanggat hindi bumababa at hindi ka pa natatapos yung retirement mo, pulis ka pa rin, boss, amo manager. So, pwede ka pa rin manghuli. Yun nga lang, kung sino hulihin mo. Baka pwede mong hulihin yung kurakot. Patunayan mo sa bayan ng Pilipino na galit ka sa taong kurakot. Yung amo mo mukhang napaparinggan. Yun lang boss. Yun lang ang komento namin at reaction. Wala naman siguro masama, ito na. Ito na tayo Konting pahapyaw lang dito sa live. Barangkada na ho. Live to Nawala. Live to. Ito na ho. Barangkada na ho. Itong mga grupo na hindi pala live. Kala natin live, naloko na. Tingnan nga natin kung ito yung nangyari. Bakit kasi live nung nakalagay doon? Sorry naman. Bakit live? Ano ba? Niloloko nyo ako Naka-live kayo tapos hindi pala kayo naka-live. Ano yun? Lokohan? Na ano tayo Tignan ko nga. Kung naka-live talaga siya. Hindi naman. Kanina live na nakalagay. Ngayon hindi. Ano ba talaga? Okay. Sa ano lang pala sa thumbnail. Pero ngayon yun Ngayon yung mga... So, September 21 na ho Dapat maaga. Tingnan nga natin to. Maaga may naka-live na. Oo. Ito. Oo. Ito na ho. Meron na hong... Yan. Sa People Power Monument. Ayan ho ang sitwasyon. Maraming kapulisan. Naka-standby na sila kasi siyempre maraming mga royalist na dyan. Pero bago ang lahat, dito tayo sa full speech ni Bibi Sara sa Japan. Maganda maano natin to yung speech ni Bibi Sara sa Japan. Malaman natin lahat kung ano yung kanyang mensahe sa ating kababayan sa Japan. At meron tayong idea, siyempre, di ba? At least meron tayong nalalaman. Susunod. Naku, Marcos resign. Sa Japan yan Marcos resign. Tokyo, Japan. Nag-ingay ang ating kababayan. Galit, Bibi Sara, Isang hudyat yan talagang... Mamaya po, pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Alam niya po ang mga pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kapatid ko po, si Veronica, araw-araw po yun may report. Sinusulat niya kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yon sa abogado. At yung abogado naman ay pinapakita yon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya at paniwala niya maraming mga good news sa kanyang kaso at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobra, milyon-milyon nating kababayan. Pinapaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit saan po ako pumupunta, noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba uuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Tawag siya sa akin, sabi ko sa kanya, ang huling tawag, ang sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang huling tawag mo sa akin, noon pang nakaraang Friday. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ata ako tawagan. Sabi niya, hindi man siya nagtampo, ma'am, kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya, hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nanloon, ma'am. Nangyayari sa atin sa Pilipinas, korupsyon. Parang, ayan, nabalaka. Yes. Nabalaka. Nag-aalala. Pasailo Uy, umuna-muna na bayanin akong Tagalog sa tinuod lang. Uy, binuang ba? Kaya mo hinay na kay ko may istorya kay ginahuna-huna pa na kung sa gani ning Tagalog ani. Pangako. Saad? Pangako. Pangako. Dili ma'am ko pwede magbinisaya ma'am kay ang uban dili makasabot. Kinahanglan nyo mag-tinagalog. Pero muna-muna na gini. O sa to, nabalaka, nag-alala. Nag-alala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon. Tapos, ikinento ko sa kanya, thank you, ikinento ko sa kanya, ay sorry, ito pala ang sasabihin ko kanina at nakalimutan ko. Ito pala yung unang-unang sasabihin ko sa inyo. Kasi marami kanina ang lumalapit sa stage para magpa-picture. Meron po tayong oras mamaya para po sa kamustahan. So ayusin lang po natin yung linya natin mamaya para sa 1:1 na picture. Solo photo. Kaya wag po kayong mag-alala. Ako yung nag-aalala. Alam niyo bakit? Anong nangyari sa amin sa Kuwait? Ilan tayo dito ngayon? 1,000. O ganon yung sa Kuwait. 900. 900 yung sa Kuwait. Sa venue namin. Tapos, mahaba yung pila. Tapos nagtataka ako, bakit parang hindi nababawasan ito?
Hindi talaga siya nababawasan. Di, sige, okay lang. Wala namang akong gagawin. Wala naman akong gagawin pagkatapos ng event. So okay lang, picturean tayo ng picturean. So tataka na talaga ako. Hindi talaga siya nababawasan. Nandun lang lagi yung pila. Ganyan. Hindi na umabot dito yung dulo ng pila. Tapos napansin ko na, pag hindi nila gusto yung picture nila, pumipila sila ulit. Sabi ni Sir Berwin, magkulang tayo sa oras kapag isa-isahin natin yan sila. Sabi ko, Sir, unang-una, yung paulit-ulit, hilain yung palabas yan sa pila. Kasi kawawa yung mga nasa likod na sisingitan ng paulit-ulit ang na pumipila. Tapos sabi ko, yung may mga picture na dati, sino yun? Hoy, kunwari, wala Yan. Sino ang may picture na? Yan. Huwag na kayong pumila. Ha? Para hindi tayo magkulang sa oras. Kasi 9:31, palayasin daw tayo dito. Bakit ganun dito sa Japan, no? Nakalagay doon sa tindahan, magbubukas daw siya ng 9:05 ng umaga, tapos magsasara siya ng 9:20 ng gabi. Kagabi, pag lakad kami papunta doon sa tindahan, 9:20, sinara niya yung... Sabi ko, grabe, may hangyo ning lugaran eh. Sa relo namin. Tumayo siya doon, mas sinara niya sa mukha namin yung... So yan, papalayasin daw tayo ng 9:31. So anong oras na? 8:09. 8 pa lang. Kaya pa yan. Kaya yan. Yung organizer lang ang kabahan. Wala tayong kaba. Grabe. Kasi hindi ko maintindihan, bakit 9:05 yung opening, tapos 9:20 yung closing, bakit hindi 9 a.m. tapos 9 p.m.? Kasi meron talagang 05. Di ba sa atin, sa Pilipinas, wala na yung 05, 15, 30, wala na yan. 9, 10, 11, 12 lang yan. May usapan tayo 9, darating tayo 11. Di ba? Dito, may closing ng tindahan 9:20. Sa atin, 9 o'clock lang yan. Magsasara yan ng 10. Tapos, makikiusap ka pa, pwede. Buksan sa iyo ang tindahan. Nahutdan mi og ice, pwede mo palit. Bubuksan yung tindahan para sa iyo. Bibigyan kang ice. Dito, sarahan ka sa mukha mo. Grabe. Wala yung hangyo, dire? Wala yung inamiguhay, dire, ma'am? Wala! Oh. Bakit yun? Bakit ang tindahan niya magbukas ng 9:05 tapos magsara ng 9:20? Ha? Galing sa Japan, no, mga kasama, no. Sayang kung nagkaroon tayo ng visa, kaso mahal ng ticket. Saka wala tayong visa. Oh, kung meron lang mag-sponsor, bakit hindi, no? Joke. O yan, kung umabot ka sa video natin ito, ha? Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!